paano yung, for example, nilagyan natin ng tali yun, eh may lapida. So parang diniscriminate mo na yung rights ng tao yun. Di po ba, dapat walang tali. Kasi yung, kumbaga, naintindihan ko ho na warning sa kanila, pero tayo dapat sa LGU, namatay ka man ng COVID or whatever, namatay ka lang. Wala nang discrimination. So, may tali ka. Dapat siguro tanggalin. Kasi it will discriminate the person sa grave. At the same time, yung family. Hindi naman po namin actually inilagay yun ng ako po para may mangka. Kasi nagre-ready po kami ng hukay, kaya ginagawa po namin para hindi mahulog po yung mga tao na pwedeng makapunta doon. O ayun, may utas po yung nililili tayo. Tulad po nung nangyari naman kagabi, yung barangay po bigla, alas 9 ng gabi ako tawagan. Tapos pinilipin po namin, at kung wala pong hukay, tulad na nung nilagay po natin dito na dapat may hukay na po yung banda. Kaya naghahanap po kami talaga ng kahit at least one, para lang pag mayroong mangyari, hindi naman kami mawawang hating gabi po ng hukay. Kasi yung talaga problema namin dito. Actually, yun naman yung purpose ng ordinance na to, no? Yun lang, as basic as that, na maghanda lang tayo ng hukay. Kaso wala, na-bring up na yung ibang issues, at least medyo na fresh out pa rin natin na. So ngayon siguro, meron tayo sa poblasyon, meron na rin sa Alos, meron na rin sa Tulacap. Yes. Tama na pa. Actually doon sa atin, dahil ito yung public cemetery natin na talagang nahawakan po natin na pinakamalapit. Ganun po. Pero hindi naman din nila nilagyan namin ng tali na yung sinasabi na i-discriminate po namin yung mga patay ko. Kundi protection lang po doon sa butas. Dahil may butas po doon. Baka mahulog. Yun naman po susunod na ilalagay doon. Mahirap po susunod. Any other comments po? Liam, tanong ko lang yung pag-secure ng death certificate. Halimbawa, namatay siya hapon, which is close na ang issuing department. It should be buried within 12 hours. Hindi sila makakasecure. Yes, mama. Ganito po yung ginagawa natin. Pag ganito pong kaso, lahat po ng experience natin na namatay ng PUI, positive na. Tuparo talaga yung death certificate. Pinapayagan natin yan dahil una, sino naman ang makakuha ng death certificate na namatay kanina alas 7, ililipin mo ng alas 12, nakasama ko ang civil history, kaya si Itso para po nito ako. Pero sa totoo po ito pa, ito yung ginagawa natin. Nagising po kami lahat, si DR, si Itso, admin, sa office namin. Puso, DFP, gising ko lahat yan. Dahil hanggang hindi ko matapos, dapat gising ka dahil may magdidisinfect, may mag-prepare ng site, may mag-coordinate sa pamilya ng patay, may nag-monitor sa urinary na kasi kailangan natin maiayos within 12 hours na sinasabi na nagagawa naman natin basta yung tayo sa buhay. Kagabi, naman ay sige 20, rilibing namin 12 ng midnight. So, around 12 hours. Pero, triple po ata, hindi sila, triple hindi sila. Mas normal yung may pushi ng services. Triple po yung nagbuha ko kami. From Joe or from Tamayo? Any comment po, suggestion po para matigil po namin yung mga tingin po natin? Dito po sa Victoria Telban, actually wala pa po nakahukay doon na gano'n. So, wala pa naman COVID as of today, at sana wala. Actually, maluwag po yung cemetery ko doon sa amin. Kaya siguro kung maglalagay, pwede rin. So, with the permission na po siguro ng dalawang kapitan ng Victoria Telban para makapag-hukay na halimbawa lang, at least nakaredy. Pero nandun kasi yung sisa, yung mga pabahay, na may 90 families po doon na nakatira sa may cemetery ng Telban, Victoria. Siguro pwede rin po, with the permission ng kapitan, mas madali. Yes
po, Bro. Thank you po. Rest assured po, makakoordinate po dito sa ating punong barangay. So, inilinaw ko lang na, for example, hinanda yung dalawa, kung may namatay na just can't negative, kung gusto mong ilibing doon, ito naman ilibing doon. Hindi naman necessary. Actually, again, as mentioned, itong ordinance na to, basta ang primary reason niya is magkaroon tayo ng minimum of 2 na nakahandang bukas. Doon po sa concern ni Ma'am kanina sa Garden of Remembrance, the committee would like to just be silent about it. Kung gusto bang gawin ay yung mag-designate ng separate area na let's say 100 square meters yung lahat or pwede per butas na lang. Kasi again, we would like to give consideration dun sa business model po and business protocols. Basta ang importante po sa LGU, meron po tayo. Pag may namatayan, meron siyang option na ilibing sa Tamayo, sa Gethsemane, sa Garden, sa any public cemetery, or lahat man ng Goshen, o lahat man ng memorial parks na dito. Kasi yun nga, siguro, I don't know if pwede lang bagitin siguro, hindi kasi naging issue sa isang namatay sa atin. Diba? Okay lang naman sa kanilang ilibing agad. Ang problema, ayaw nila sa public cemetery. Pero wala pa tayo kasi existing sa private, kaya napilitan sa public sila bilibing. So yun yung talagang reason kung bakit na-i-push rin itong ordinance. So ano tingin ma'am? Okay rin ka naman yung basta mag-designate ng dalawa, bahala na po kayo kung nakahiwalay or per butas lang. Per burial site. So, off the record kasi sa DILG, nire-require kasi i-report kung saan